Good morning everyone. So welcome sa ating 30 days effective roadmap for passing agricultural licensure examination. So bakit ko po ginawa to? Kasi is yun nga sinabi ko sa inyo na sobrang mahal po ng review center. More or less 30,000 po yung mabayaran nyo, yung magastos nyo. Kaya ginawa ko to, sinisimplify ko po kahit through your phone, through your laptops, makapag-study na kayo. Ah, Mismo parang nandun na kayo sa review center. So ganun yung dream ko na hopefully yung mga kababayan natin na mag-take ng agricultural licensure examination na walang pang review is maka-review sila through online. So hopefully po tangkilikin nyo po yung ah, pag-review natin. So nandito na tayo sa chapter 4 in-game ng pagre-review. So, focus na po tayo sa ating mga subjects. So, this is a 30 days effective roadmap for passing agricultural licensure examination. So, mag-start na tayo, little by little, start muna tayo sa hindi ako ah, magaling. So, saan ako hindi magaling sa agricultural extension? Ang next subject po is agricultural economics. Next is soil science. Next is crop protection. Next is anong sunod ng crop protection? Animal science, crop science. So, ganun. So, hopefully, ma-enjoy po natin lahat. Alam ko excited na kayo. So, nandun yung mga details. So, focus muna ako sa mga questions. After that is lecture. So, hopefully po masabayan nyo po ako sa share ko lang during sa pag-review ko during my time, napakahirap din kasi I am a father, I am also a worker. So, nagre-review ako gamit sa cellphone. Feeling lang nila is nakaupo ako, gumagamit ako ng cellphone, nag-Facebook, pero hindi, nagre-review po ako through my phone. So, ganun kaganda ang technology natin, hindi na po kailangan na kahit nasa cellphone ka, pwede ka na makinig sa mga videos ko or sa mga lecture ko. Then, during the exam talaga is, stock knowledge is the best talaga. Isa din yan sa stock knowledge, pero kailangan mo rin ng technique. Kasi may mga question talaga na out of this world, hindi mo alam kung saan kinuha, saan galing. Kaya, I advise na sa mga style ko, bakit ako during sa mga pag-read ko ng question, binibilas-bilasan ko kasi ganun yung practice ko. Something na pagbasa mo lang, alam mo na yung anong sagot. So kasi sa exam, kalaban mo rin is yung time at saka sa right shading. Tapos yung i-search nyo nga sa Word, Microsoft Word, yung Bookman 12 kasi yun yung ginagamit na font. Kaya kung titingnan mo yung pagbasa mo pa sa anong tawag nun ng question sa exam is yung font na ginagamit is pang maguluhan talaga, para siyang professional na isang basa mo lang ayaw mo na ayaw mo na ulit basahin. So may mga ganun. So napakahirap talaga. So hopefully with my videos, with my experience in the field of agriculture, ma-share ko lang sa inyo. Sige, this is the last kasi pupunta na tayo sa lecturing, questioning, yun mga videos natin, focus na tayo dun. Share ko lang sa inyo na ako nag-work ako 2 years as a agricultural technician sa province natin. Sad to say, hindi ako naging regular, hindi ako naging mapalad doon sa una at last kong trabaho. Bakit? Kasi 3 years ako nagtrabaho doon,
hindi nila na-recognize yung work ko. At the same time, nakita ko, biruin mo, sa 3 years ako na nag-work because of the politics. Gumawa sila ng item, agriculturisto, nag-apply ako, hoping within my 3 years na maging regular ako. But sad to say, hindi. Tapos yung pinasok pa is tagalabas, hindi yung mga job order na dati na dun. So, medyo masakit sa akin na part, kaya nag, ah, nag-resign ako after that nung nabigay na yung result ng job. So, hindi ako pinalad. Yun. After hindi ako pinalad, nag-resign ako. So, napakahirap ng life. Sa sobrang hirap ng life na wala akong panggata sa anak ko, wala akong pera. So, ganun. Magre-review pa. So, ito yung ginamit ko ng mga style. Yung mga question, tinype ko sa lahat ng question nga na makuha ko sa internet, tinype ko sa PowerPoint. Tapos, yun. After that, click lang ako ng click. So, kahit nandito ako, hindi ako nagre-review sa bahay. Nagre-review ako kung saan man ako mapadpad yun. So, actually, downloadable lang po yung mga na-type ko. Almost isang buwan din ako nag-typing nun. Sumakit na yung kamay ko para lang makapag-study ako, kasi kung babasahin mo lang yung question, picturean mo, babasahin mo, walang challenge. Kaya ginawa ko siya sa PowerPoint. Tapos ang next ng question is yung sagot. So next. Pero napakahirap siya. Pero ngayon nga is ginawa ko to para sa inyo, mga kapatid. The same time, yun, nag-start ako. So, bumalik ako sa farming kasi hindi ko naman nagamit yung license ko. Nagka-license ako pero umalis ako sa government. Kaya nga, minsan, kahit hindi ka pala rin sa pag-take ng exam, yung God is may purpose yan na ibibigay sa inyo. Hindi ako pinalad nun during my time. Hindi ako pinalad sa naging regular. Pumunta ako sa farming, kaya nakilala ko pa kung ano talaga ang nandyan sa agriculture natin. So, I start with planting with kangkong. Kasabayan kami ni Jus Mujica, kaso lang sa kanya, ginawa niyang chips sa akin is ginawa ko siyang starting capital. Na naging supplier ako ng kangkong sa PCCP, Provincial Containment Center, during the COVID. So, 2 years yun. So, nag-supply ako. So, more or less yung overall income ko is 100,000. Kaya, ang next project ko, hindi naman ako forever na maging farmer. Kaya, ginawa ko, nag-agribit ako. And this agribit, lumaki siya. After nung lumaki siya, sabi ko, babalik ako sa farming. Pero may twist na, kaya pumunta ako sa farming, pero in business side na rin ako. Tuturo na ako sa mga farmer, kaya ginawa ko yung RAPTT INC o Redfit Agri-Fishery Tourism Industries Technology Training Institute, INC. Ito siya, ginawa ko to para matulungan yung mga farmers namin. So, ganun yung story ng buhay ko. Kaya during my time 2019, muntik din tayo naging top notcher. Sa to sa yung top notcher namin is nasa 86. So yung nakuha ko top 10, sa top 10 yung last 86, yung nakuha ko is 85. So malaking bagay na yun. Siguro if nag-focus ako sa agricultural extension, kahit maging nagline 82 lang yun or something 80, papasok ako sa top 10. Kaso lang hindi tayo din pinalad. Actually, dami kong failures na nakuha. Hopefully sa inyo, yung ilang takers na, kung nag-enroll kayo sa online course na to, hopefully matulungan ko kayo. Hopefully ma-prepare yung mindset nyo
para sa mga plano nyo sa buhay. So hanggang dito na lang ako. Sana po see you sa ating video. So start muna tayo sa agricultural extension and communication. So thank you. Happy Karidpit.